Hoy, Pilipinas, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat na nakaantabay sa atin ngayon, kumusta kayo ka-coffee? So nandito tayo ngayon sa airport kasi pauwi tayo ng Pilipinas. At kasalukuyan ang init ng bardagulan dyan sa Senado, ha? Involving Senator Risa Hontiveros at si Inday Sara Duterte. Actually, hindi dahil pro-BBM tayo at itong si Inday Sara Duterte patuloy ang paninira dito sa administrasyon na ito. Pero malinaw na malinaw na nakascore dito si Senator Risa Hontiveros. At mali yung naging action dito ni Inday Sara Duterte. Kasi in the first place, kaya ka nandiyan dyan sa Senado kasi hihingi ka ng budget. Pero parang ikaw na yung nanghihingi, parang ikaw pa yung demanding, di ba? So nasa posisyon si Senator Risa Hontiveros na tanungin kung tungkol saan yung nire-request mong budget, saan gagamitin yung 10 milyon na yan, kung publication yan ng libro na yan, ano yung nilalaman ng libro na yan. So, expected natin kay Senator Risa Hontiveros na magtatanong siya patungkol sa usapin na yan. Pero hindi nagugustuhan ni Inday Sara Duterte yan, ka-coffee, ha? So, medyo kine-question niya yan. Bakit ganyan? It's not always about you, sabi ni Senator Risa Hontiveros. Bakit sa tuwing tinatanong ka, iniisip mo, politicking. So, yan lagi ang sinasabi, no? At tulad ng sinasabi niya sa gobyerno, parang pinag-iinitan sila. Diba? Medyo hindi ito nakakatuwa, ha? Oh, may headline ka, coffee. Oh, nasa headline ng ABS-CBN eh. Oh, panood kayo, mag-check kayo ng Facebook, headline sila kayo. Medyo mainit dito ka, coffee, ha. Kasing init ng diskusyon ni Inday Sara Duterte at ni Senator Risa Hontiveros. Oh, headline nito ng ABS-CBN. I don't appreciate the attitude. Sara Duterte, Senator Risa Hontiveros, and heated exchange. Nagkainitan sila dyan. Meron tayong cut version yan. At may headline din dyan ka, coffee, dito sa Philippine Star. Kasi parang ano yan? Hindi porket ikaw ay Duterte, hindi porket ikaw ay Vice Presidente, hindi na bubusisiin yung budget mo. Diba? Kailangan pa rin scrutinize yan. Oh, headline ng Philippine Star. Sabi, Risa to Sara, hindi po lahat about you. So kasi baka iniisip kasi ni Inday Sara laging sila pinag-iinitan, etc. Vice President Sara Duterte and Senator Risa Hontiveros butt heads over a 10 million pesos worth of item at children's book. Una, just to give you a context, ka-coffee, bago pa mapag-usapan itong libro na to, pinag-uusapan na itong mga nire-request ng Office of the Vice President na nagiging duplication lang kasi function na siya ng existing government agencies. Halimbawa, DSWD, yung pamibigay ng relief goods na yan, nag-exist na yan sa DSWD. O livelihood, may mga ibang agencies na tayo na ginagawa na yung function na yan. Yet, you are requesting for additional budget for that specific project, which is in the first place, nag-exist na yan. So, yan yung pinupunto dyan ni Senator Risa Hontiveros. Sige, hindi nagkainitan doon. Sige pa, move on tayo dito sa libro. Doon na nagkainitan itong dalawa na to. The Office of the Vice President has a budget proposal of 2 billion pesos, ha? Not a petty amount, ka-coffee. Napakalaki niyan, 2 billion pesos for 2025. During the budget hearing on OVP's proposed budget, the exchange between Hontiveros and Duterte began amicably. Hontiveros repeatedly asked about the children's book of Duterte, to which the Vice President responded that the Senator is politicizing the OVP's budget proposal. So wala mangyayari dyan. Which is, maling-mali ni Inday Sara Duterte dyan, di ba? Lahat naman ng budget hearing, lahat ng government agencies nasasalang dyan sa Kongreso, sa House of Representatives, dyan sa Senado, lahat nasasalang dyan, bubusisiin yan. Yet, hindi mo masagot, diba? Ang simpleng tanong lang doon, ano yung nilalaman ng libro na yan? Bakit kailangan mo ng 10 milyon para ponduhan yung libro na yan? Pero hindi nasasagot dyan ni Senator Inday, ni Vice President Sara Duterte. Hindi din si Senator Grace Poe, di ba? Sabihin mo lang naman yung definition para saan yung libro na yan, hindi mo masagot kasi nga ang tingin kasi ni BP Inday dyan, namumuliti ka, which is maling-mali. The Vice President Sara Duterte and Senator Risa Hontiveros had a heated exchange during the Senate Finance Committee's hearing on the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President on Tuesday. Asked by Hontiveros about details of the OVP's budget, including assistance programs that are parallel or similar to those of the labor and social welfare agencies, Duterte said that the reason for the proposed separate allocation is due to alleged politicized decision-making from the line agencies. So pinupunto niya, halimbawa sa DSWD, o halimbawa may rekomendasyon daw ang Office of the Vice President na maghihingi ng budget para dito. Isipin daw, hindi, request ng Office of the Vice President yan, wag natin tulungan yan. Diba? So parang ang idea ni Sara Duterte dyan, total pinupolitikan nyo, meron kami sarili, which is, diba? Duplication ang nangyayari dyan.
Kasi wala na rin silang confidential funds eh. Intelligence fund, di ba sila nag-request dyan? Hindi mo nga zero na lang yan. Eh wala rin naman functions, di ba? Anyway, yung functions na yan, sinasagot na yan ng ibang government agencies. According to Duterte, her office has experienced instances where its referral of assistance to DSWD was rejected, allegedly because of political allegiances. Valid ba? Kayo na humusga dyan, Ka-Coffee. Anong masasabi nyo dyan? Ontiveros said she would make a motion to reallocate the budget for the OBP's assistance programs to the relevant agencies, including DOLE. Diyan na nag-init eh. Kasi, actually itong main point din dyan eh. Kasi sabi ni Inday, what we are doing is we are just requesting a budget for these programs. It is up with the Congress kung i-grant yung budget na yan. Diba? Siya mismo nagsabi niyan eh, pwede niyong balikan niya. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, o sige, total, sa'yo na rin naman nanggaling yan. Magpa-file ako ng motion na i-transfer na lang yung budget na yan. Total, si VP Sara din naman nagsabi, i-transfer na yung pondo na yan, halimbawa sa DOLE. Total function naman nila yan. Diyan nag-init na si Inday. The senator went on to ask about Isang Kaibigan. Ito yung controversial na libro eh. Isang Kaibigan. Narinig nyo na ba yan? A children's book authored by Duterte. It is a proposed budget of 10 million pesos to be distributed to learners. Aba, nag-writer pala si Inday dyan, no? Isang Kaibigan. Wow. Baka siguro dahil sa DepEd. Baka dapat chinarge siya sa DepEd. Diba? Hindi sa OVP dyan. The Vice President, however, opted not to address the question about the book. Tama ba yon? No, sige. Kayong humusga kahit ikaw DDS. Sige. You're asking for a budget, and yet ito yung isang congressman, itong isang senador asking for questions about the specific request. So hindi ka ba magagalit dyan? Diba? Nanghihingi ka sa amin ng pera, yet hindi mo may paliwanag kung saan mo gagamitin yung pera. Common sense naman yun eh. Kasi namumuliti ka, yun yung sagot. Hindi eh. By logic dapat. The Vice President opted not to address the question about the book and instead likened Ontiveros' planned motion to reallocate the OVP's assistance programs to her earlier mention of politicizing. O yun na naman tayo dyan. Kung hindi comment, politicizing na naman yan. Namumuliti ka na naman itong question na yan, etc. etc. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi nakalagay yung pangalan ko doon sa libro at yung libro na yan ibibigay namin sa mga bata at yung mga bata na yan may mga magulang na boboto. O yan, siya kanya na mismo nanggaling yan. At yung pangalan ko nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow a copy of the book, sabi ni Duterte. Ontiveros said she was not at a loss as to why Duterte would bring up politicizing when she simply asked about details of the book distribution. Hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. May punto si Ontiveros dyan. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. I don't appreciate this kind of attitude. Yan. Diyan na sila nagsimula eh. Nag-argumento na sila dyan eh. Sumagot si Inday. Sumagot si Inday. Kasi nang sinabi ni Sara Duterte, I don't appreciate this kind of attitude. Sumagot si Inday. Sabi ni Inday, hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Bandara bastusan na ito, Ka-Coffee. Wala na talagang respeto yan sa chairperson. Si Senator Grace po ang chairperson dyan. Lantarang bastusan na sila dyan. Duterte then brought up Ontiveros' previous statements about her stance on China, as well as the senator's alleged past attempts to court Davao voters through the Vice President's father, former President Rodrigo Duterte. At dyan, naglitanya na itong si Inday. Alam mo ang litanya ni Inday dyan. Nung si Senator Risa Ontiveros daw, tumatakbo yan sa pagkasenador, humingi ng tulong sa kanila yan para matiyak na mananalo na siya sa susunod na halalan. Yet, sige, natulungan siya dyan sa Davao. Ang problema daw, isa din daw sa kauna-unahang bumira kay Rodrigo Duterte, itong si Ontiveros. So, naging ano to eh, Ka-Coffee, naging historical lang datingan dito eh. Na personal na itong si Inday. Diba? Ang sabi naman ni Ontiveros niyan, this is a public funds and we are making inquiries. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you, pera po ito ng taong bayan. Which is may punto naman siya. Yeah, kailangan mo sagutin yan. Every single cent. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng Kongreso eh. Kailangan mapaliwanag mo every single cent ng budget na nire-request mo at kung saan mo gagamitin yan at kung paano mo ginastos yung budget na yan. Kasi hindi mo naman pera yan eh. Pera ng taong bayan yan eh. And you have to understand that. Ang problema dyan sa hearing na yan,
lagi mong iniisip tungkol sa akin to, tungkol ito, pamumulitika ito. Si Sara Duterte, yan ang lagi sinasabi na. Lahat itong mga question na ito ay pinupolitika nyo lang kami kasi ganyan naman ang ginagawa ng administrasyon ni PBBM, etc. etc. Diba? Wala mangyayari dyan. Which is unfair sa Senate. Hindi na sa Senate yan sa House of Representatives, magaganap din yan kapag sumalang na ang OVP sa pagdinig niya sa HOR malamang sa malamang, mauulit yan. O paano yan? I do not appreciate, etc. etc. na naman nasasabihin dyan. O siya, sige, anong komento nyo dyan, ka-coffee? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section yan na mababasa nyo sa baba. Ilagay nyo lang po yan. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang, please follow and subscribe. Nandiyan dyan sa taas yung ka-coffee. At ilagay dyan ang inyong opinion sa ating comment section. Alright, sige. Paalam na sa inyo, ka-coffee. Bye-bye!